Hello mga Beshimap, good morning! So ngayon ay Wednesday. So papakita ko ngayon ang a day in my life as a caregiver dito sa Netherlands. O diba? Dati tagalinis ng COVID ngayon, caregiver ng taray. So alas 9 na ako, 9:40 to be exact ng umaga. Tapos, ganyang view yung makikita mo pag gising mo. Wow! And my dog. Ayun, kalapati ba? Kainin na pa siya dyan eh. Matulala. So, ayun. Pagtitimpla ko na ng kape yung alaga ko. Nag-almusal na ako. Pero usually, kape lang ako. Siya, yogurt. Pero ngayon, kumain ako kasi nagugutom ako. Kape lang siya. Tapos, lunch namin 12 or 12:30. Dinner namin 6 to 6:30 mga Beshops. Magtimpla tayo ng kape ni Opa. Later. So, ayun, nag-open ako ng wine kasi sa tanghali, before kami mag-lunch, umiinom siya ng isang basong wine. Hindi naman puno, as in kalahati lang. Hindi mo nga kalahati, mababang kalahati, ganun. So, ayan, yung maliit na bote ng wine na yan is good for 3 days na niya yan, mga Beshiwap. So, yun yung lagi niyang ginagawa everyday, as in, iinom siya ng wine bago kumain. And then, pagtapos namin kumain ng tanghalian, ayun na, matutulog na kami. Siya, it's either matutulog or magbabasa ng books. Ako naman, maghugas ng plato. Tapos, ayun, pwede akong umidlip or pwede akong manood. Kahit anong gawin ko dito, pwede. Pwede din akong lumabas kung gusto ko. Pero, mas pinipili ko na lang dito manatili sa bahay. Kasi, para walang gastos. Alam niyo na, pag lumabas kayo, merong tukso. Kahit pag grocery yan, minsan naiibig kang bumili ng kung ano-ano. Kaya hindi na ako nalalabas. Parang every other day lang ako nalabas para tipid na rin. Hindi sa wala akong pera, pero syempre, alam nyo na, nag-iipon ako pa uwi. So, binili ko pala yung pangtanggal ng takip ng wine kasi yung pangtanggal niya dati is medyo luma na, hindi na nakagad. So, cheers! 2 hours later. So, mga besh, tapos na kami kumain ni Opa. At, eto wala na akong gagawin, kaya iidlip muna ako ng 1 hour kasi nakatulog na ako ng 30 minutes. Siya nandun sa baba nagbabasa, maya-maya tulog yun. So, ganire ang a day in my life, mga besh. 1 hour later. Hi mga beshwap, so alas 4 na. Kung sa city ang iniisip ko is anong oras ko matatapos or ano yung schedule ko the next day, yung sobrang pagod. Dito, sa probinsya, ang iniisip ko, ano ang lulutuin ko, ipapakain ko sa alaga ko. Nakakaano din pala, no? Hindi naman stress, pero nakakapag-isip, ano na ba ng papakain ko? Ano ba yung kailangan? Well, kahapon, tsaka kagabi. Basta twice na kami nag-chicken teriyaki at gustong-gusto niya. Ngayon, may yung tira namin kagabi, yun ulit yung kakainin niya. Tapos ako naman, lumpia na lang at saka kanin. Diyos ko lang. Pero at least, hindi ako ganun kapagod. Kasi kung nakita nyo naman dati sa mga previous vlog ko, sobrang pagod. Tapos, minsan, hindi na ako makalakad. Yung likod ko, ganto, ganyan. Lagi ako masakit. Pero dito, sobrang chillax lang mga besh. Sarap buhay, hayahay. Pero syempre, nagtatrabaho din ako katulad ngayon. Umidlip ako kanina ng mga 1.5 hour. Kailangan ko nang bumaba kasi sinisilip-silip ko siya. Kanina kasi natulog siya ngayon. Nagbabasa na siya ng libro. Yun. So, hindi mo siya pwedeng iwanan ng basta-basta. Kasi syempre, kaya nga siya kumuha ng kasama para may magbabantay sa kanya, tapos tutulugan mo lang. Sa gabi, grabe, tagal yung matulog. Nakakatulog siya minsan, 10 or 11. Dati, pinapabayaan ko lang siya yung gusto niyang gawin, pero ngayon, kailangan mo na siyang alalayan kasi yun nga, medyo, di siya okay, kailangan talaga alalay. Pero pagkaya naman niya, ginagawa niya, kaya pinapabayaan ko lang. So, yun mga besh, mamaya ewan ko anong kakainin. Yun nga, yun sabi ko na pala kakainin ko. Tapos, pinlano na ano yung kakainin namin hanggang Friday. Kaloka mga besh. So, magdi-dinner na kami ni Opa. Ito, meron akong lumpia. Tapos, yung tira kong chicken teriyaki. Tapos, ito na yung aming kanin. Sinapaw ko yung bahaw, sayang. So, initin na lang. Pagkatapos namin kumain, wala na akong gagawin. Maghuhugas na lang ako, tapos akit sa taas, mag-shower. Yung alaga ko naman manunood hanggang 11 or 10. So, ganun ang buhay ko dito mga Beshop. So, ayun, maraming salamat ho sa walang sawang support at pagsubaybay. A day in my life as a caregiver dito sa Netherlands mga Beshop. So, hi nga pala kay Kuya Michael Carillo. Oh, na-shoutout na kita kuya ha. So, yun lang mga Beshop. And lagi natin tatandaan, always be good and choose to be good. Bye for now! 2 hours later. Hello mga besh! Nakalabas ako ng hawan. Nakalabas pala ako ng bahay kasi mag-grocery ako.
Aba, ang opa, gusto ng steak. Di ngayon, maghahanap ako ng meat shop dito sa sentro. Meron daw dito. Gusto ng steak ng opa eh. Magkukwento pala ako sa inyo mamaya pag uwi ko. Pero for now, maglakad muna tayo. Pupunta sa grocery. Nakakalahati na ako kasi may step ako eh. Si opa, kasama yung kaibigan niya, nagpunta sa dentist. Punta daw sila ng dentist. Sama niya si opa. Lapit na ako mga besh. A few moments later. Na ako sa sentrum. Ayun yung Slackery o yung bilihan ng meat. Ito tayo dun mga besh. Later. O, balik na ako mga besh. Bumili ako ng cheesecake. Lalabos ko. So, medyo maambon pero maliwanag ang panahon mga besh. Mahangin! Diyos ko Lord. So, ganiri lang ho ang buhay ni Inday. Masaya naman ako kahit malayo sa city. Dati talaga, takot na takot akong pumunta sa mga ganito. Siguro kasi iniisip ko wala masyadong trabaho, ganyan. Eh, dumating to magandang opportunity. So, why not, diba? Ganun kasi ako mga besh. Sinusubukan ko muna isang bagay bago ko sabihin hindi ko kaya or hindi ko ginawa or hindi nag-work. Risk taker kasi ako mga bish. Mga bish? Mga bish. Nagtitake talaga ako ng risk. Malay nyo, di ba mag-workout? O like this, di ba? Napaganda yung sitwasyon ko ngayon. So, kailangan mo na pumadyak. 3 hours later. The next day. So, for today's lunch, namin ni Opa, we have mashed potato, nagawa ko, tapos steak. Yan yung gusto niya. So, ito yung kanya, ito yung sa akin. Kasi sa kanya, medium rare, sa akin naman, well done. O, diba? Taray, chef naman, pek. Charot. The next day. Hello mga Beshwap and happy weekend. Saturday ngayon and ayun, makulimlim pero hindi naman masyadong maulan. Mga Besh. Ngayon ko na-realize na nakakainip din pala din eh. Palalabas ng weekend. Masaya pag may kausap pero syempre pag wala ka ng kausap, ma-feel mo pa rin yung homesick. Kasi hindi ko masyadong kausap ni Opa. Pag nandun ako sa may sala, nagbabasa siya ng libro. Ako naman nanonood lang sa cellphone. Pag tumawa ko, tatanungin niya bakit. Siyempre, explain ko bakit. Asus, Diyos ko, ay nadugo din ang ilong ko kaya explain. Kaya din na lang ako sa kusina. So, pag lunch naman, nakakaidlip ako ng kaunti, pero alert pa rin. Kasi minsan, tinatawag niya ako or may iutos, ganun. Sa gabi naman, matutulog siya mga 10:30 or 11. Naantay ko siyang umakyat bago ako matulog talaga. Kasi syempre kaya ako nandito para bantayan siya all the time eh. Tapos kaaga gumising, Diyos ko Lord. Nagising ay 6 a.m. E di 6 a.m. or 7. Paggaligo siya 7:30. E di natulungan ko, inaasikaso ko muna. Tapos balik ako sa higaan, usap-usap kay nanay. Syempre nagising ka na, di ka naantukin. So, lang is parang 5 hours. Or last night pala, parang 5 hours lang. Ganun. Tapos, kulang ka sa tulog, kaya medyo puyat-puyat ka, kailangan mo gumising maaga. Although, hindi naman niya ako nire-require gumising ng maaga. Pero syempre, ikaw na lang sa sarili mo na binabayaran ka ng maayos. Parang kumilos ka. May tagalinis na nga kami dito. Hindi ako naglilinis dito. Ang ginagawa ko talaga luto. Tapos, grocery. At saka, naglalaba ko. Yung labahan naman, pag sinalang mo, pag kinuha mo, tutupiin na lang. So, yun lang talaga. Tapos, mostly, ang ginagawa ko pag ganito, wala akong magawa. Nanonood lang ako sa cellphone or kausap ko sila nanay. Nandiyan ko niya. So, may kausap siya. Nagtimpla na ako ng kape nila kasi nag-visit for coffee. And then, later, alas 12, yun, lunch naman. Which, meron pa akong chicken barbecue yung tira kahapon. Yun na lang kakainin namin for lunch. And yung for dinner is mag-spaghetti na lang. Pupunta ka ng market or ng grocery mamaya at mabili ng mga kailangan ko din sa bahay like tissue, dishwashing soap, ganun. Kailangan kong bumili. So, ako na rin ang gumagawa nun kasi syempre parang ako na yung manager ng bahay. Wow! Manager ng bahay. So, ayun. And yun nga pala. Supposedly hanggang March 15 lang ako din or katapusan ng March. But nag-decide si Opa na hanggang October 1 ako. Ayun yung sa pauwi ng Philippines.
So, libre bahay, pagkain. Gusto ko mag-day off, libre niya pamasahe, mga besh. So, yung bahay ko sa city, i-give up ko na siya. Sa katapusan, magdi-day off ako, ililigpit ko yung ibang gamit at dadaling ko na dito. Mga personal things lang naman. Tapos, sa 16, magdi-day off ulit ako, 16 ng March, ililigpit ko na at ilalagay sa box kasi papadala ko ng lahat sa box or sa Pilipinas. Kasi mas magaan yung trabaho ko, mga besh. Malulungkot yung mga amo ko doon. Magpapaalam naman ako ng maayos. May naayos lang ako mga bagay-bagay bago ko bitawan talaga silang lahat. I know they will be happy for me kasi alam naman nila na talagang may nararamdaman ako. Alam mo yung maling posisyon lang ng paghiga or ng pag-upo, sumasakit na yung likod ko. As in the whole night, masakit na siya. So talagang kailangan na siya ng mahabang pahinga, which I'm thankful na nakuha ko tong trabaho na to, mga besh. So, ayun, let's keep on praying na lahat ng plano natin is blessed ni Lord and ibibigay niya sa tamang oras at panahon. Ayun. Although malungkot, naiwan ko yung mga amo ko sa city at yung buhay ko doon, pero kung sa condition ko naman, para sa pag-uwi ko mas okay sa akin yun. Tsaka sabi ko nga sa inyo, walang permanente sa abroad kasi uuwi at uuwi ka sa bansang sinilangan mo, mga beshiwap. So, yun. Sa mga kapwa kong OFW is mag-save kayo para sa sarili ninyo. Siguro 1 to 2 years para sa pamilya mo and then the rest para sa sarili mo. Para pagdating ng panahon, hindi ka kawawa pag uwi mo. Meron kang masasabing sa'yo. Ganun. Yun lang yung payo ko sa mga kapwa ko. So, lagi natin tatandaan mga beshiwap. Always be good and choose to be good. Bye for now! The next day. Walang Diyo mga besh na ulan. Naambon lang naman. Tas ang lamig. 6 degrees ngayon dito sa labas. Pero kailangan kasi mag-grocery dahil wala na kaming tissue. Kailangan ang tissue, panghugas ng plato, asukal. Ano ba? Yun, kailangan ko yung mga besh. Dala ko ang aking step na maingay. Madulas ngayon, nakakatakot. Kailangan dahan-dahan. Wala na ako masyadong adventure mga besh kasi dito na lang ako sa probinsya. Wala, ang ganda ng mga flowers nila. Oh. Kulay yellow mga besh. Yung sa bahay, purple at saka white yung sa bahay. Sa kanila yellow yung ganda. Mga besh, ang lamig pala. Grabe, di ako nagdala ng gloves. Di ko akalain na ito kalamig today paglabas. Or dahil nag-scooter ako. Dumaan ako dun sa tindahan ng alak. May pinadalang sulat si Opa kasi nag-try kaming mag-order online. Hindi namin makontak. Kaya nagpadala siyang sulat. So, ayun. Punta na akong grocery. Ayun yung grocery. Oh. Albertine. Diyan ako mag-grocery. A few moments later. Oh, diba? Ganyan na itsura ni Inday kasi sobrang maulan po ngayon. Tapos malamig mga besh. Layo-layo pa ang aking lalakarin. Buti na lang may step. Malamig mga besh. Pagod mga besh, pero malapit na. Siguro nagtataka kayo bakit maikli na yung video ko tapos bihira na ako mag-upload. I don't know mga besh. Miski ako naguguluhan din sa sarili ko eh. Or baka naliliba. Hindi ko alam. Usually kasi lumalabas lang ako pag nag-grocery. Tapos may step pa. Kaya hirap na hirap ako maghawak ng cellphone para mag-vlog. Tapos ito at ito rin lang naman yung ipapakita ko sa inyo. Ganun. Tapos I don't know, parang nawalan na ako ng gana mag-vlog. Hindi ko alam. Ayan. So, ngayon ko na nararamdaman yung homesick. Malayo sa city. Minsan talaga nadaan sa buhay yun. Pero, wala magagawa, tiis lang. 7 months na lang naman. Iyak lang. The next day, okay ka na. Ganun ang buhay OFW. Pag hindi mo kaya yon, kung hindi malakas loob mo, di ka matatag, huwag ka mag-abroad. Sayang ang ginastos at pagod. Ay, life. Gusto kong matulog, pero di ako makatulog ng dire-diretso kasi nga, nagbabantay ako.
what if natutulog ako, may mangyaring di maganda, ganun. Kaya, actually, walang tulog na maayos. Pero, at least, makapahinga ng yung katawan ko, yung work ba, yung mabibigat. Ganon. 3 hours later. So, for today's dinner, magluluto tayo ng chicken. Spaghetti with meatballs. So, syempre, kailangan natin ng pasta, onion and garlic, and then tomato sauce. Gusto ko ng mushroom at saka ng meatballs. So, tara mga besh, let's start. Syempre, hiwain ng sibuyas at bawang. Pagkatapos ay ilagay ang ating kawali, lagyan ng mantika. Olive oil lang ginamit ko, social. Ilagay ang meatballs, lagyan ng pampalasa, salt, pepper, and alam nyo na kung ano yon. And lagay na natin ang ating onion and garlic. Tapos ilagay din natin ang ating mushroom and tomato sauce. Tapos nilagyan ko din yan ng fresh basil leaves para masarap. Tapos niluto ko na dito yung pasta. And after few minutes, pwede na nating iserve ang ating meatball spaghetti. So, this is it. Luto na po ang ating meatball spaghetti. Tara at makain na, mga beshiwaps. The next day. So, mga beshiwap, ipaghahaponan na namin ni Opa. Nagluto ako ng chicken teriyaki na may sauce. Tapos, ayan. And, gusto pa rin niya yung pasta, yung spaghetti meatballs kahapon. So, ako, chicken with rice. Si Opa naman ay spaghetti. So, kukuhain ko yung aking chicken sa air fryer. Oh, ayan na ang aking chicken, mga besh. Kita nyo ba? Ang sarap. Konti na lang. Mga 3 minutes. Gustong-gusto nung alaga kong matanda yung spaghetti ko. Tapos yung chicken teriyaki. Tsaka chicken adobo. Pansit and lumpia. Yan. Matagal kasi siyang tumira sa Indonesia. Kaya gustong-gusto niya yung mga Asian food, lalo yung pansit at saka yung lumpia. Pansit, ang tawag nila dito sa Netherlands ay bami. So, mag-init lang tayo ng tubig at lutuin natin yung pasta, mga besh. Yan ang ang trabaho ko din eh. Aside from magkwentuhan kami, kung may utos siya, ganun. So, muntik masunog ang aking chicken teriyaki. Pero ayos lang yan, at least luto. Alam kong lutong-luto. Kumukulo ng ating tubig, lagay natin ang pasta. Medyo dinagdagan ko yung pasta kasi pag spaghetti, malaki yung kain ni Opa. Sasarapan yata sa luto ko. Charot. Ang yabang. Ito pala yung sauce, meatballs. So, initin ko na lang din siya mamaya. So, ayun na nga mga beshiwap. I-fast forward na natin at prepare ko na ang aking pagkain. As I said, chicken teriyaki ang aking ulam. Tapos si Opa naman ay yung spaghetti meatballs. Gustong-gusto niya yun mga beshiwap. So, naluto na yung pasta at ilagay na natin sa ating sauce na ininit. Dinamihan ko yan para kasi pag humingi pa siya, may pangbigay ako. Nakakahiya naman kasi nasakto lang yung lutuin ko tapos humingi siya, wala akong maibigay. Baka sabihin lang tinitipid ko siya. My God, siya ang magbabudget dito. O sige, kamayin na natin kasi ayaw sumama matigas ang ulo. Charot. So, syempre, halu-haluin natin yung ating pasta dun sa sauce, mga beshwap. Kahit, kala nyo ganun, kala nyo ba, konti lang yung sauce. Masarap kaya? Pag nung hinalo ko siya, sakto lang naman, di naman ganun kaputla. At syempre, same pa rin yung lasa niyan kasi yan pa din naman yung kinain namin last night. Paborito niya yung pasta, mga beshwap, actually. Sabi ko, tinatanong ko siya kung gusto niya ba ng chicken and rice. Ayaw niya. Gusto daw niya, spaghetti talaga, mga besh. At yun, alas 9 na ng gabi at nandun pa siya sa baba nanonood, mga bebe. Ayan, so, luto na po ang aming hapunan. Spaghetti meatballs kay Opa, sa akin rice with chicken teriyaki. So, tara ho mga babeshiwap at makain. And, ayun mga besh, pass forward again, pass forward. I-prepare natin ang kanyang dessert ni Opa. And, shout out kay Ma'am Pami Dano and also kay Ma'am Helen Penaroyo na lagi hong nanonood. Maraming salamat ho sa panonood mga beshiwap at naghugas na si Inday. And that's it for today. Thank you mga besh!